At katatapos lamang po ng top level meeting ng NDRRMC. Kasama po natin ngayon dito si Customs Commissioner Rufy Biazon, isa po sa mga dumalo sa pagpupulong nito. Magandang hapon po, Commissioner. Yes, magandang gabi sa lahat. Apo, kumusta po yung napag-usapan kanina? Well, sa bahagi ng Bureau of Customs, siniguro lang namin na yung mga darating na foreign aid at mga donation ay tuloy-tuloy na lalabas sa ating mga puerto. At nag-establish nga kami ng one-stop shop sa processing ng mga importation na ito. Apo. Aside from that, ang Bureau of Customs din may mga seized goods na i-donate namin para sa relief effort. Apo. So ito yung mga nakabodega lang, i-out nyo na lahat? Yung mga huli namin. Actually, meron nga doon na dati pa namin na i-turn over sa DSWD, hindi pa lang na withdraw doon sa mga warehouses. So ito ngayon ay available na namin na ibibigay doon sa relief efforts. Yung mobilization po, paano nyo po pinaplano na ipadala sa iba't ibang areas? Well, doon naman papasok yung ibang ahensya, kasi bawat ahensya may kanya-kanyang papel. Halimbawa, ang transportation, naatas yan sa Department of Transportation and Communications as well as sa Department of National Defense. Opo. So ito yung kahalagahan nitong interagency cooperation, kung saan bawat ahensya na may kanya-kanyang kakayahan ay magtutulungan para sa ikabubuti ng lahat ng nangangailangan. Opo, may time frame ho ba, as in pagkatapos nyo dito, pagbalik ng opisina, diretso na or parang hanggang bukas yung magiging... Immediate ito, kung anong magagawa na ngayong araw na to, ginagawa na. Kaya may ilan sa amin na habang ongoing yung meeting, may mga utos na kami na binibigay sa kanya-kanya namin mga ahensya. So immediate ang action dito. Opo. So hindi lang ho customs, hindi lang DND. Nakita natin may mga taga DOH, Red Yes. Cross, lahat na talaga. Lahat ng aspeto ng calamity na to ay tinitingnan. Halimbawa yung Department of Energy, dahil isa sa aspeto na gustong mai-restore kagad ng pamahalaan ay yung enerhiya doon sa mga lugar na tinamaan. Hindi lamang para sa convenience ng mga mamamayan, kundi para lalo na sa negosyo, pag-andar ng trade. Yung iba't ibang ahensya may kinalaman din sa serbisyo ay narito para magbigay ng kanilang duties. Opo. Maraming salamat po, sir. Panguling salita po, ano po ang mensahe nyo sa mga kababayan natin na siguro nais tumulong o may maaari pang maiabot dito sa mga kababayan nating na biktima? Well, sa ngayon ang gobyerno, lahat ng tulong na makukuha ay tatanggapin. Sa aming bahagi, kung ang nakikinig sa atin, mga taga-abroad, advice po namin, yun pong inyong mga donation na ibibigay dito sa ating bansa, maganda po na idaan natin sa tamang proseso. Meaning to say, number one, pwede nating ipa-consign ito sa DSWD o kaya i-consign sa isang NGO or civic organization na accredited ng DSWD para po hindi mahirapan sa processing. Pangalawa, yung pag-apply po ng tax exemption, yan po ay gagawin na doon sa aming one-stop shop na tinayo para iisang lugar na lang po pupuntahin. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat. Si Commissioner Rufy Biazon po ng Customs. Kasama din po natin si Secretary Enrique Ona, lapitan ko na ng DOH. Secretary, so ang karaniwang problema dito, nagkakasakit sa evacuation center, umuulan po doon. Sa panig po ng DOH, ano po ang napag-usapan o nabanggit niya dito sa meeting? Ang pinag-usapan natin dito is anong situation ng ating mga health facilities, ibig sabihin mga ospital. Ang lumalabas talaga is that ang pinaka-serious nating health issue in terms of yung mga namatay at saka yung mga nasaktan ay sa Tacloban. Fortunately, yung ating Eastern Visayas Medical Center na 350 beds, nakakatanggap pa rin sila ng mga pasyente. As a matter of fact, there are more than 350 patients right now doon at nakakagawa rin ng operasyon. So they are functional. However, talagang limitado yung ating staff dahil nga maraming hindi nakapasok during and hanggang kahapon. Subalit, I expect now na nakarating na yung aming mga augmentation team galing sa Vicente Soto Medical Center in Cebu. Meron din galing sa Bicol as well as sa Caraga region. So in short, we are trying to contact them. Saka we have mga medical teams. As a matter of fact, 8 medical teams are ready for deployment pa, and yung transport lamang ang ating inaasikaso, and we have been confirmed na bukas early morning darating na sila. Meron din tayong mga nurses, no?
na volunteers na on their own galing sa Calbayog na they want on their own. At saka meron din tayong complete medical team with a hospital na ambulatory na makakagawa ng operasyon galing sa Davao Regional Medical Center. I expect na siguro sometime either tonight baka nakarating na sila. Fortunately, we are going to get in touch with them kasi mukhang meron ng contact although limited sa ating cellphone. Kasi ang aming difficulties during the past 3 days actually was on communication. We were there yesterday, si Yusek Garin, si Asek Tayag, we were there but talagang ang hirap ng hindi ko na imagine ang hirap pala ng communicating even with each other. Lalo sa aming mga sasakyan dahil nga talagang tuliri ang some of the people there. And so ang ating ginagawa ngayon is to make sure na ang ating data is complete dahil we still have several localities or communities na wala tayong information. And together with the ILG at saka DSWD, kinukulate natin ang ating data para maayos, walang gulo. And as of tonight, meron tayong dalawang medical teams, foreign teams na darating na galing sa Japan. There will be about 25 of them with full supplies nila in short self-contained sila, self-sustaining sila na we are arranging that they will be transported to Cebu and inaayos natin how they will be able to reach Tacloban. Ganon din, merong Belgian team at meron ding American team na darating ngayon. Ang lawak ho pala nung... Oo. So, nag-set up na tayo ng coordinating center namin both in Cebu as well as in Calbayog. Kasi nga, Calbayog is only 3 hours away and at the same time, maayos na ang daan. But I hear that napaka-heavy na ang traffic. Maraming salamat po, Secretary Ona. Si Secretary Enrique Ona ng Department of Health, isa po sa mga dumalo sa top-level meeting dito po sa NDRMC.